Magandang araw sa inyong lahat, mga kaastig. Meron po tayong ginagawang PVC pipe gun rifle. So, request po sa akin to. Ayan. Kung napapansin niyo, mga kaastig, iba yung kanyang yung pinaka tube niya rito, yung pinaka tubo. Ito po yung Paul Corte na 1/2. Pinalitan po natin ang 1/2, itong pump, para lang sa ganun po ay mas matibay po siya. Mas matibay po siya. And then ito yung ating pong new version ng bolt action, mga kastig. Ayan po yan. Bali, tatlo po itong ginagawa kong to. Gagawin ko rin lang to. Sayang naman yung aking paggawa. Ipakikita ko na sa inyo kung paano yung pagbuo po ng new version ko ng bolt action. Ito po yung isa sa pinakamagandang bolt action na aking pong nagawa. Sa mga kastig, ito po yan. Ito po yan. Meron po tayong PVC pipe. Ito po yung PVC pipe na 20 mm. Ayan po yan. Ang sukat po niyan, mga kastig, ay 1 feet. 1 feet po yan, mga kastig. Yan. Medyo iba po to doon sa ginawa ko, kasi yung ginawa ko nung una, hindi lang po 1 feet yun. So, nasa diskarte naman yun sa gagawa kung anong gusto niya sukat. So, ito po yung mga kastig, mula dito hanggang doon sa yung po kanyang pinaka-kanal. Ito po yan. 4 inches po, mga kastig. 4 inches po rito mula dito sa unahan. Tapos dito po 4 inches din, mga kastig, sa kanal. Yung pinaka-minutasan ko, 4 inches po yan. At siyempre dito rin po sa pinaka-dulo ay ganun din po yan, mga kastig. 4 inches din. Medyo abot na rin, 4 inches. Mga kastig. Ang kabuuan po nito ay 1 feet. 1 feet po yan, mga kastig. Ayan, mga kastig. Ito po, kung napapansin nyo, ito po yung pole cord. Ito po yung ito po yung coupling na binutasan ko na siya. Ito po yan, binutasan ko siya rito. And then tinapat ko siya rito. Tinapat ko na siya rito, sabay butas na po yan, pinagsabay ko na para isa ng direksyon ng butas. So ito, nakita nyo, ito yung banggaan na, ma'am. Kumbaga, ito yung banggaan ng yung lumalaro ito, yung kumakasa. Ayan po yung mga kastig. Tapos, mga kastig, meron po tayo ditong, ito po yung sinasabi ko sa inyong version ko, na napakaganda po, mga kastig. Ito po yung nasa dulo ng barel. So, ginawa ko lang po ng paraan. Ginawa ko, diskarte, para mas matibay po doon sa ginagawa kong bolt action, na nakapatong laang sa ating pong kasahan ng ating bolt action. So ito, hindi naman to makastig kasi una, babangga po to. Kung napasin nyo, babangga po yan. Ito po yan. Tapos po, ilalagay dito, depensa po yan dito. Napapatong nyo siya. Nakapatong din naman siya. Pero hindi siya babaklas. Gawa po nito. Siya po yung pinakababaklas na itong nasa unahan. Yan, mga kastig. Tapos po, mga kastig, ang aking ang size po nito, ang aking yung Paul Corte. Ito po ang kanyang size. Ayan, 2 feet and 5 inches. Ayan po, 5 inches, mga kastig. 2 feet and 5 inches. So ito naman, mga kastig, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na dito ko inilalagay. Ayan po yan. Dito po nilalagay, dito po natin nilalagyan. Bubutasan din po natin yan para doon natin yung pasukan ng steel ball. So, ang sukat po ito, mga kastig, ay ito po, 5 inches. 5 inches po, mga kastig. 5 inches po to. Para dito po yan, sa unahan. Dito po yan. Ayan, makikita nyo po maigi ha. Para dito po yan. Then, ito po yung pinaka, halos ito po, saka ito, 3/4 po ang size niya, 3/4. So, ito naman yung pinaka, 9 inches po ito, mga kastig. Almost 9 inches na rin siya. So, mga kastig, para dito yan. Dito po yan, mga kastig. Yan. Dito po natin ipapasok yan. Tapos ito po, dito po yan sa pinaka loob.
Dito po yan, nakastig. Ayan. Ganyan po ang diskarte niyan. Nasa loob po yan. So magpapatibay po niya mga kastig. Ito po pinaka whole coating natin na 1/2. Ito po yung 3/4. Parehas po 3/4 yan. Tapos ito naman po yung 1/2. Papasok po natin dito yan mga kastig. So ito mga kastig, maluwag po siya. Kung nakapansin nyo, maluwag. Lagi naman po ganyan na maluwag. Pero ginagawa natin ang paraan niya. Nilalagyan natin ng masking tape para sumikip siya. Magkasya siya rito sa pinaka ito pong pinaka tawag dito yung 3/4 na whole coating. So pag maskip na po yan, lalaro ng ganyan. Yan po maglalaro, kakasaya ng ganyan. Papasok dito yan sa loob. Ayan mga kastig, ganyan yan. Siyempre. Ito kastig, ito napapasin nyo. Ito po ating pinaka ano. Lalagyan po natin ito ng ano. Ito. Tapat po rito yan. Yan. Ganito po yung itsura yan. Nakatapat po yan dito. Tapos, ito po nakaganyan yan. Siyempre maluwag po ito dito. Siyempre automatic po, lalagyan po natin ng masking tape to para magkasya siya dito sa pinaka 1/2. Para pumasok siya dito. Pagpasok po dito, masikip na siya. Pati sa 3/4, masikip din siya dahil gawa ng masking tape na ilalagay natin mga kastig. So ganyan po yan mga kastig. Kaya ang mangyayari niyan, ganyan pong diskarte yan. Ay po yan. Oops, ay po yan mga kastig. Nakalaro siya. Ayan. Laro siya ng laro ng ganyan. Yan mga kastig, napakasimple lang ito. Hindi naman siya ganun kahirap. Pag kung talaga pag-aaralan nyo, papanoorin nyo sa aking YouTube channel, bubuuin nyo yung pag-aaral, yung mapapanood nyo siya ng buo. Kayang-kaya to, napakasimple lang pong gawin to mga kastig. At bukod doon mga kastig, napakatibay po nito. Sa lahat po ng bolt action, siguro ito po yung pinakamatibay na vlog ko o kanino mga sa mga nagpa-vlog. Ito na po yung masasabi ko nga pinaka the best kasi hindi po siya babaklas, tatalsik yung kanyang tawag dito. Ito po. Maaari po tumalsik to pag hindi po maganda yung pagkakadikit. So ito naman ginagawa ni mga kastig, itong sapin-sapin na yan. Yan yung aking 1/2 yan na 20 na in-slice ko siya, tapos ganyan yung forma niya. Tapos nilagyan ko po siya ng super glue. At after po niya ito, siyempre, ang gagawin ko po dyan, lalagyan po natin, mamasilyan po natin ng marine epoxy yan. O kaya yung ating pong steel epoxy. Para maging matibay po, mas matibay po siya lalo, mga kastig. Diyan po natin ilalagay yan, dito po yan. Ayan po yan, mga kastig. Ayan po yan. Di pagkasa po niya, siyempre, lalaro na yan. Ano na po yan, mga kastig. Kanya po yung forma yan. Napakasimple lang po niya, mga kastig, na pong ginagawa na bolt action. So, pag nakuha nyo to, ito lang po siguro yung magiging komportable kayo na pag kayo magpapiring, siyempre, hindi kayo magalangan na baka tumalsik yung ito, yung kasa na to. Hindi po tatalsik yan. Nakakapit po dito yan. Yan, mga kastig. At yun, mga kastig, siyempre, bago tayo, siyempre, pag gagawa po tayo, huwag po natin kalilimutan yung safety. Kaya po lagi tayo nakasalamin, kahit anong salamin na pwedeng pero mas maganda po yung plain na puti para kita po natin yung ating pagputol, pagbabarena. Ito may mga kagamitan ko, mga barena po yan. Tapos meron po ako rito ng pamputol po ng aking pole curtain, ng aking pong mga PVC pipe. Ayan po yan. Tapos meron po akong glue gun para po sa paggagawa po ng ating PVC pipe, 12 gun rifle na plastic. So sa mga kastig, siyempre, ingatan natin ang ating mga mata. Kasi pag natalsikan po lang, halimbawa, in case gumawa po tayong grinder, hindi po siya sabi, tumasik po sa ating mata. Napurisin natin sa sarili natin, pati pamilya natin, nakakawa. Kumbaga, sa hirap po ng buhay, sa panahon ng pandemic, tapos madisgrasya ka pa. Kaya mas maganda po, lagi po tayo nakasuot ng eyeglasses. Pang-suporta po sa ating po mga ginagawang PVC pipe gun rifle, kahit anong mga bagay na ating ginagawa. Kailangan po nakasigdar po tayo ng suporta na gamit na ganito mga kastig. And then syempre meron din tayo syempre face mask. Tinanggal ko lang po yung face mask ko. Ito po yung aking face mask. So tinanggal ko lang po yan kasi para malinaw po yung aking pagkakaklaro yung pagpapaliwalag sa inyo mga kastig.
So, kailangan po natin yan kasi po ito, napakahalaga po ito dahil nagpuputol po tayo minsan ng natin ng grinder. So, yung mga pino po niyan, kung napapansin nyo, yung ginagamit ko, na pang mga panglagay sa katulad po nito. Yan po yung mga pino, PVC powder na nilalagay ko. Depensa po yan, pampatibay lalo yan. So, siyempre, pag nag-slice po tayo yan, malalangan po natin yan. Papasok po sa baga natin yan. Siyempre, hindi po magiging maganda. Okay, sinus, katulad po ako. Kumbaga, meron po akong sinus, tapos meron po akong konting defect kung napapansin nyo. Minsan sa pagsasalita ko, pag meron akong medyo may sumpong aking sinus, may defect sa pagsasalita ko mga kastig. Ito mga kastig, yun lang ang aking ay tinuturo ko lang sa inyo. Siyempre, safety. Kumbaga, para rin po sa inyo, advice ko lang para makatulong sa ating pong mga baguhan na mga gumagawa. Hindi po yung basta na tayo gagawa nang wala po tayong safety. Nagagamit, meron po tayong mga glove, yung manipis lang po para support na po pag nag-ano tayo, hindi po mahiwa yung ating mga daliri. Dahil po mga kastig, ito po yan, balik po tayo rito, at ito po yung pinakabati. Dito yun po mga kastig. Paul Cortesia na 1/2. So ito yung ginawa ko, na bagong version naman, nilita ko siya kasi masyadong naano ko doon sa meron po tayong dyan ito po yan. Kikita nyo, Paul Cortez, pinatap po siya ng tubo. Pinatap ko po siya ng tubo na 1/2 na Paul Cortez. Ganun din po to. Ang problema lang po rito, nilita lang po natin. Kasi parang nakakaano na yung ganito, sobrang laki. Hindi masyadong kutitingap, masyado nang malaki masyado. Ito, napakalit lang po to, simple lang. At doon ko dito, nilita ko lang yung aking tangke. Dati, gumagana po ako ng aking 1 feet and 11 inches. Ganyan po, isa 9 inches. So ito po, alala po to, 1 feet, 6 inches po ang aking sukat ito. Mga kastig. Kaya medyo maliit po to. Sa lahat po ng ginawa ko, medyo maliit na po yung ginawa ko. Malakas naman po to kahit po maliit. Ang lagyan lang po natin dito, isa lang po divider. Kasi nakadepende po yan. Kung maliit yung PVC toy gun rifle mo, siyempre, kailangan isa lang. Pwede na po dalawa. Kaya masyado po pwersado. Kung puputok siya, magkano presyo ng hangin niya. Mapupwersa po masyado. Hindi na po siya sasabog, kundi masyado siyang pwersado yung pagpasok pag yung hangin. Kaya po meron din po siyang distansya, yung space para sa hangin. Para magkaroon siya ng siyang buenos na gusto. Mga kastig. Napakaganda po nito, ginawa ko ito mga kastig. At pakikita ko sa inyo ito, kabuuan nito mga kastig pagka natapos ko ito. Yan po mga kastig, ito yan. At yung antena po syempre mga kastig, dito natin ilalagay yung antena sa loob. Dito po nakalagay yan. Kung anong sukat po nito, same size din siya. Kasi kaya po natin nilagyan dito ng antena at saka nilagay po natin itong tawag dito, yung Paul Cortez 1/2. Para po yung direction ng bala natin, maganda, diretso. Kasi yung antena po masyadong manipis. So pag ilang po yung ating aasahan, hindi po magiging maganda. Yung maaaring mabali o mabalik po siya sa loob. Pero kung meron po siya antena, tapos meron siyang masking tape kada yung body ng kanyang antena, matibay po yan. Ito po magdadala niyan. Ito pong Paul Cortez na 1/2. Kasi dati po ginagawa ko lang, gamit ko lang, yung antena lang. So hindi maganda. Okay din po kailangan. Hindi gano'n ka yung sinasabi natin durability, yung tibay. Maring tumagal, pero ibig sabihin, kung ako, siyempre gagas tayo, halagang 1.5 mga ating magagas na materyales. Siyempre, patibayan na natin gusto para magamit natin siya ng pangmatagalan. So kung magkakaroon masira yan, hindi naman ganun kalaki magagastos. Bibili na siguro, magagastos na siguro kung sa materyales siguro may nasira, 7 pesos o kaya 20 pesos, pinakamalaki yung 28. At ito, pwede na pong kung sakali, ito in case na mabaklas, pero hindi po mababaklas ito kahit yabugin nyo ito ng hindi mababaklas Meron po ako isang mga casting, ito lang, ko lang sa inyo. Yung natatandaan nyo, si Truneck, yung aking pong nabigyan ng PVC pipe gun rifle na aking unang gawa na old version na bolt action. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya sa akin, casting, sumabog daw. Pinakita akin, sabog talaga mga casting. Ngayon nagtaka ako kung bakit sumabog. Nakita ko mga casting, yung palang ganito,
Yung ganito pala, may mga lamat. Kasi bumuli ako nung nakaraan. Nung ko lang napansin nung nakaraan. Nung bago pa mag-MSCQ dito sa amin. Nakita ko, meron po siya mga lamat dito. Kaya po, may lamat siya rito. Kaya sumabog siya. Sa lakas ng pwersa, sumabog, kumalas. So, kaya pag bibili kayo, mga kastig, na ng cup, titigyan nyo munang mabuti. Yung ating pong PVC cup. Sa bagay, yung pala pong binigay ko yun, siguro kataon lang, na medyo, siyempre, yun yung mga kuno na akong gawa, mga old version po na bolt action. Kung ikukumpara ngayon sa gawa ko ngayon, mas matibay po yung gawa ko ngayon kaysa noon pa na paggawa ko ng bolt action. Ito po yung version ko, talaga matibay po ito. Pero hindi po ibig sabihin na sinabing matibay, kumbaga, tawag dito, yung hindi ko mas sinasabi ko pong matibay, kahit anong gawin natin, wala pong kasiraan. Hindi na po masisira. Masisira din po, siyempre makasi. Kahit anong mga uri na kung sino mang gumagawa ng barang, kahit mga PCP o CO2, nagkakaroon din po ng problema, hindi po pwede. Kahit anong tibay, nagkakaroon din po ng problema, nasisira po mga kasi. Yan. Ako, katulad ko po, sabi ko matibay. Opo, matibay talaga. Kami mga gumagawa nito, mga vlogger, talaga lahat naman ng ginagawa namin matitibay. Kumbaga, ginagawa namin yung best namin na mapatibay pa gusto. Pero may mga pagkakataon po na talagang hindi may iwasan, na hindi inaasahan, na nagkakaroon din po ng problema, na nasisira talaga. Opo, katulad ko po, bisan, nalimutan ko. Sa pagdidikit ko, nalimutan ko, lagyan pandikit ng Pero di ba siya tumalsik, kumbaga nalaglag siya. Nalaglag siya, lumaglag na gano'n. Hindi naman siya sumabog. Kasi gawa na may ball valve ako. So, di ko na, kumbaga, kaya di siya tumatalsik. Gawa na to, itong umaharang na ball valve na to. Napansin ko lang siya, maluwag na siya. Tapos tumutulog dito yung denatured alcohol na mga kastig. Sa mga kastig, sa susunod, na aking papakita ko po sa inyo kung paano po yung paggawa po ng steel, kung paano po ang paggawa, yung po tutorial about sa 10 rounds magazine, mga kastig. Dumating na po kasi ang aking order na speaker mic. So, tatapusin ko lang po itong ginagawa kong to. Bali, 3 po itong ginagawa kong to. After ito, pagkatapos ko nito, hindi na po ako tatanggap ng request. Ang gagawin ko na po yung pinangako ko doon sa mga subscribers ko na gagawin ko yung tutorial about sa 10 rounds magazine. So, meron na po materials dito. Gawa na siya, nakasetup na, ikakabit na ulit. Pero gagawin ko, ulitin ko po uli yun para mas klaro po, mas malinaw po yung audio. Kasi meron po dumating sa akin kanina na ito po yung dumating. Ito po yan. Kararating lang po sa akin. Po ako nagawin yung PVC na 10 rounds magazine dahil po sa mahina yung audio kung wala po tayo speaker mic. So dumating po ito kanina, okay naman po. So gagawin na po natin yan kasi malalaman nila po mas klaro, mas malinaw, mas maintindihan nyo kung paano ang nangyayari, kung paano siya nag-automatic lumalabas yung bala. Kasi papaano ko sa inyo, gagawin ko yung sa lalo madaling panahon para sa inyo lahat mga kastig. Yan. Pero maganda po yung mga kastig, madali pong mapag-aralan nyo. Medyo tulad po sinasabi ko, talaga lang mabuting-ting, napakahirap pong gawin. Gawa ng, kung mas mahirap po rito, mas mabuting din dito, mas mabuting-ting dito, mas mabuting-ting po pagdating sa 10 rounds magazine. Masyado pong, kumbaga, kahit nagawa ko na siya, nahihirapan pa rin ako na gawin. Kasi sa best pa po nagawa siya, tapos medyo nawalan po kasi ng materyales. So ngayon lang tayo nagkaruli, umorder tayo. Yung last pan, hindi pa po kasagaran ng pag-equip, nakabili po tayo. Hindi ko na po gawa nga po ng walang speaker mic tayo. Sayang naman po yung ating po pag-demo, kung mahina po yung audio, at di po maintindihan ng ating po mga viewers, ng ating mga subscribers na naghihintay yung tutorial about sa 10 rounds magazine. Kung napapansin nyo, papaliwanag ko lang po mga kastig. Yung iba po ginagawa, ang kasa po nila ay pag ganon. Pag ganito po ang kasa nila. Ganun po yung kasa nila.
So, ang mangyayari nun, mga kastig, kung ang kasa nun ay pag ganon, nakaganyan po siya, di kakasa niya, ganon. Ibig po sabihin niya, pag ang kasa niya ay pag ganon, dito yung lock niya, ibig sabihin, itong pinakadulo niya, itong pinakadulo niya kastig, nandyan siya. Pagbuga po ng hangin yan, automatic po yan. Papasok po dito yan sa mga panabi. Yung sisingaw, malakas ang singaw niyan. So, mga kastig, ang ginagawa ko kasi, apakasako pa atras. Pagpatas sa ganyan, sakong-sakto lang po yan dito, sagad na sagad. Tama-tama lang po siya sa pinakabutas. Ituturo ko po sa inyo mga kastig para mas malinaw, mas maganda. Ako muna, para... Okay. So ito mga kastig, tignan nyo ha. Yung iba po kasi, sinasabi ko sa inyo, nagkakasa sila ng pag ganon. Pasul pa pag ganon. Hindi po pag ganon. Sa akin po kasi, patas sa pag ganon. Kaya kung pinapatas sa pag ganon, para eksakto po siya rito. Hindi na po siya makakaano ng hangin. Diretso po siya. Kung napasin nyo, ayan po siya. Pagkakasagad sa ganyan. Sa makatwid, pag ganyan pong discard gagawin, pasok lang po yung hangin niya. Diretso rito. Diretso, doon sa barrel. Hindi po katulad nung iba, ang ginagawin lang kasa, pag ganon. Ibig sabihin, kasi ganyan po yan eh. Pag ikinasa niya ganyan, sa kanyang lalak, yung pinakadulo nito, nandito. Paglabas mo pressure ng hangin yan, kahit pa sabihin natin medyo masikip ng konti yan, yung pressure ng hangin, lalabas pa po yan din sa mga tabi. Sa mga tabi, kasi yan, nandito siya eh, yung pinaka dulo nito, nandito, kasi ginasa niya, lock na. Pag lock na, ganyan. Di pag ano ng hangin, tatama dito yan sa mga palabi. Sisingaw po yun. Hindi niyan po malakas sa singaw, pero malaking bagay po yun, malaking kawalan po yun, pag tayo'y nagpapairing. Kasi, dagdag pwersa rin yun, yung kabawasan din yun, yung hangin na sisingaw. So sa akin, pag inatas kong ganyan, tas nakalak-lak ka ganon, ito po yan eh, oh, nakalak po yan dito, ito po yan, pag inilak ko yan dito po yan, nasa dulo sa ganyan doon. Yung pinakaano ito po yan, yung eksaktong-sakto lang po yung butas, itong 3/4 na to, dito. Kaya wala po siyang, hindi po siya babangga o sisingaw, wala po yan. Kaya itong malakas po yan. Kaya kung gagawa kayo, mga kastig, wag po yung ang kasa pag ganon. Tapos ilalak natin. Tapos yung pinakadulo, nandito. Tapos yung presyo ng hangin, saka papasok dito. Siyempre, automatic po yan. Pagpasok dito niyan, dito sa mga tabi, papasok din yan. May hangin din lalabas dyan. Pero kung gagawin nyo, yung patras sa ganyan kasa, tapos lock, hindi po sisingaw yung niyan. Yung may sisingaw pong meron ba siguro bahagyan-bahagyan na hindi naman ganun kalakas na katulad nung pagkasa ng ganyan, nandito yung pinakadulo. Saka lalabas yung hangin dito sa pinaka barrel. Tapos saka papasok dito. Di pa po, papasok yan dito, persado yan. Sisingaw dito yan. Malakas po ang singaw nun. Malaking kabawasan din po yun sa pwersa, sa pressure ng hangin. Pero kung dito isasagad yan, ikakasa nyo ng ganun, lock, dito papasok yan. Dire-diretso po yung hangin yan, doon sa barrel. Yan mga kastig. Yan po ang inaano ko sa inyo. Yan po ang aking sinasabi sa inyo. Yan po may babahagi ko sa inyo kasi meron nakikita akong sa bagay, discarte po nila. Nilarespeto ko yung kailang mga gawa dahil yun po yung kailang diskarte, pamamara ko paano gawin yung kailang bolt action. So ito naman yung aking pamamaraan na naisip ko na mas epektibo sa tipong paggamit ng PVC 5 gun rifle, mga kastig. Kaya mga kastig, ako lang, kung magugustuhan nyo, share ko lang. Kung gusto nyo, okay, maganda. Kung kasi, kanya-kanya po tayo ng choice. Ito naman yung choice ko, talaga maganda. Kumbaga, hindi po siya masasayang yung hangin. Pagkasabo niya, nasa dulo agad siya. Hindi na po siya ikakasa dito sa baba, Alex, dito. Hindi po siya magano dito sa baba. Kakasa mo ganyan, tapos lalak mo ganyan. Pag lock yan, yung hangin, pressure hangin, pag pinitok mo na yan, gaganon pa yan. Saka tatama dito sa sisigaw dito sa mga panabi. Kung dito nakalagay, pagkasabo dyan, lock. Yung butas ng yung ating mail, sakto lang po siya, papasok lang dito. Wala siyang ibang papasukan. Kundi dito lang. Kasi yung pong butas ito, tamang-tama lang dito. Kung napapansin niya, yun po. Yan po yan, Hindi po siya babangga. Doon lang po siya tatama, mismo sa butas lang, mismo itong 3/4. Hindi po katulad ng iba, pagkasa, nandito po, siyempre pagpasok, pag gano'n ng putok yan, hangin, gaganon.
di lalabas dito sa papanabihan. Okay din po, malakas din po yun. Kaya lang sinasabi ko nito, ating pinag-uusapan dito, yung hangin, yung pressure. Kasi malaking kabawasan din po yun. Kung yung hangin ay sisingop pa din sa mga panabi, imbis na dito lang papasok lahat sa barrel, eh, mas epektibo siguro kung ang ating pong bolt action ay patras, yung kasa, hindi po pasulog. Yan po. Sa mga casting, ito napapansin nyo, marahil nagtataka kayo, bakit ang mahal ng gawa ni casting? Bakit 1.5 ang expenses sa lahat ng gastos? So kung mapapansin nyo mga casting, ito katulad ito, antena po ito. Magkano po ito? Ito po ang halaga po nito ay 220 pesos. So wala po tayo nabibiling ganito po na isahan sa Santa Cruz, kundi ganito po yan, buo na. Buo po siyang ganito. So ang makukuha lang po natin, mapapakalibalan natin dito. Itong dalawa lang. Itong iba po wala na. Hindi na po natin mapapakalibalan yan. Kaya ang mahal po, ang set na po tayo bibili, una napakalayo po dito. Maaari baka may pagbili natin, paghanap, siyempre hahalungkatin yun. Mapasa pa tayo, maas tayo, mabubog, ikapahamak pa natin. So, bumili na, ganito lang po yan, ang nangyayari. Bibili po tayo ng ganito, ng antena na 240. Napakamahal po mga casting, talagang sobrang mahal. Hindi po natin pwedeng tipirin ang ating pong paggagawa ng ating pong PVC toy gun rifle. Dahil katulad po sinasabi sa inyo, kung tayo po gagawa at titipirin natin, huwag na po tayo gumawa. Dahil una, baka yung maging, baka doon pa po tayo maging day lang para mapahamak o madisgrasya. Dahil siyempre po kung titipirin natin, maaaring ang mangyari sa atin, paggamit pumutok, tumasik sa atin dahil sa pagtitipid natin. So kailangan po nito, kung gagawa rin lang kayo, kung talaga desidido kayo, huwag po natin titipirin. Bigay po natin yung best natin. Huwag doon sa ating pong gagawin PVC toy gun rifle. Huwag po natin tipirin sa mga super glue, sa mga ano. Lahat po ng diskarte na pwedeng magmati, best natin. Para mapatibay po yung ating PVC pipe gun rifle. Gagawin po natin. Kasi hindi po biro yan. Malakas po ang pressure ng hangin niya. Tumalsik sa atin yung pinaka-cap. Ito po mga casting. Ito. Kasi pag ito po ay hindi po maganda, ang inyong pagkakabit, pagkakasetup ito, pag pumutok kayo, tumama sa mukha nyo, malamang mga istorya makita nyo. Kasi sa lakas po niyan. So akin naman, ginagawa natin mga casting. Sigurista tayo eh. Kumbaga, ang una natin iniisip, katulad ko, ang unang iniisip ko, yung magiging safety ko, yung kapakanan ko, lalo na siyempre, may mga anak tayo, dapat pangalagaan din natin sarili, isipin lagi natin yung safety natin. So ito, gagawin, katulad ko ito, 2 rilyo niyan nakalagay sa loob. Kahit tayo gumamit ng PVC pipe gun rifle na itong toy gun, so hindi po tayo mag-aalala, komportable po tayo na pumutok. Hindi po katulad nung basta ikribit lang natin dito, nag-aalangan tayo kasi alam natin sa sarili natin na hindi maganda yung pagkagawa. Maaaring magkaroon ng problema, maaaring tumalsik sa mukha natin, ito tatalsik niya, patama sa panga mo, o marami po pwedeng mangyari. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung gagawa kayo ng PVC pipe gun rifle, gawin niyo yung nararapat yung maganda. Meron po yung gagayain yung tutorial ko. Tapos na, pasama ang inyong pagkakagawa. Tapos, isisisi nyo sa tutorial ko. Hindi po. Kasi, yung aking tutorial ko, hindi po titipid ang aking paggagawa ng tutorial. Like po siya sabi, huwag po natin tipirin ang paggawa po ng PVC pipe gun rifle. Dahil malakas po impact nito. Ito po ating ginagawang to. Huwag natin titipid. Kung titipirin nyo po, siguro, ano natin sa ibang gumawa tayo, ihanda natin yung expenses na ating mga gagastos saka tayo bumili ng materials. Kasi kung titipirin natin, tapos mapapasama tayo, mas malaki pa yung gagastos natin sa ospital kaysa sa ating ginagawa. Diba? Maging practical tayo. Kasi, siyempre, uno na, kayo ang iniisip ko, yung kapakanan nyo. Dahil ayaw ko pong yung mangyaring hindi maganda sa inyo dahil sa kagustuhan nyo na gumawa at ibinasi nyo yung paggawa nyo sa aking mga tutorial. So sa akin, wala po problema yan. Basta kung po yung nakalagay, yung susundin nyo, yung proseso, okay po yan. Basta wag lang po natin titipirin. At nakakasigurado po ko sa inyo, hindi po kayo madidisgrasya o Pwede pong mangyari, siguro, sa matagal panahon na po siguro yun. Bago po mangyari. Normal po yun, na nagkakaroon ng sira. Pero sabi natin, sasabog to, tatanggal. Hindi po tatanggal yan. Pero lang, kung
tipid po natin yung ating pong paggawa ng ating PVC toy gun rifle. Talaga pong sasabugan tayo niyan. Hindi na po ibig sabihin pagsabog, mamamatay ko, hindi na po yun. Ang sinasabi po dito pagsabog, yung kumalas, tumama sa mukha nyo, mapapasa ang mukha nyo, kaya puputok yung ano. Pero hindi po yung mamamatay ko, hindi naman po siguro ganun ang mangyayari. Maring masasaktan po tayo. Katulad na halimbawa, tumasik po sa mata natin. Kaya nga sabi ko, pinapayo, advice ko lagi sa inyo, pag magpapayarin kayo, lagi kayong may eyeglasses. In case, siyempre, hindi po natin masasabi, may tumasik sa atin, may protection po tayo. At least, safety po tayo. Pag tayo papayaring, komportable po tayo sa ating pagpapayaring kasi naka-safety tayo. Meron tayong eyeglasses, tapos meron po tayong, yung ating pong ginagawa na PVC toy gun rifle ay talagang quality, durability, lahat ng best nagawa nyo, kaya nandun lahat ang tibay. So, komportable kayo. Maganda ang mag-firing kung alam nyo sa inyong sarili na matibay ang inyong ginagawang PVC type gun rifle. Yun po mga kastig. At na-share ko lang, dagdag para sa pag-iingat natin pag mga gumagawa, lalo sa ating mga kapwa ko mga vlogger. Siyempre, doon sa mga bibili po, ano ba, may mga kilala po kasi ako mga nagbebenta po niya. Mga pito po sila nagbebenta niya. So, yun sa akin, basta pag bibili po kayo, halimbawa, itatanong niyo po sa kanila kung ano po yung mga paano proseso yung paggawa. Meron po ba tunil ito? Dalawa? Paano, ito po ba, ano pang mga gamit na pandikit? Siyempre, karapatan po nyo yung mga bibili. Siyempre, gusto nyo po magkaroon. Siyempre, natural, manigurado kayo. Hindi po yung basta bibili kayo. Siyempre, siguraduhin nyo po, maganda, pakita, mga gamare, makita yung demo, i-demo niya, makita niya kung paano niya gumagawa. Kita nyo lang po sa mga nagbablog, kita nyo lang po yung ginagawa niya. Magaganda. So, tatanungin natin yung kung paano proseso yung paggawa nila dahil kung magbebenta sila, natural, professional nila yung bibili. Siyempre po, pag gagamit po, yung bibili, siyempre. Una-una, pag nakadisgas tayo gumawa. Konsensya natin yun. Siyempre, tayo gumawa ng PVC pipe toy gun rifle. Siyempre, pag may nangyari po, konsensya natin yun. Kasi tayo gumawa ng kanyang ginamit na toy gun, na disgustion natin sa hindi inaasang pangyayari. So, siyempre, meron tayong mga obligasyon doon. Kaya ating gagawin dyan, siguro, patibayin natin gusto. Siyempre, pag pangbenta, siyempre, di naman po masama magbenta. Kaya lang po, siyempre, siguro din lang natin yung durability, yung tibay. Yan po yung masasabi ko sa mga bibili. So, ayun po, yung sinasabi natin durability ng mga casting, mga viewers, mga subscribers. Lagi naman natin sinasabi yan. Pero hindi ko mo sinabi, katulad ko, si casting ko, matibay gumawa, perfecto. Hindi po. Meron pong mga pagkakataon. Kahit sinasabi kong matibay, durability, yung gawa, may mga pagkakataon po nasisira din. Siyempre, lahat na po ganyan, lahat, kahit mga laruan, kung ano mga bagay. Nasisira po, may mga pagkakataon, bumibili nga po tayo ng laruan, 1 week lang, sisira na agad. O minsan, katulad ko, bumili po ako order ako ng CO2. Mga factory, pag deliver sa akin, sira po yung pagkarga ko ng hangin, dahil-diretso yung ang labas sa hangin sa mismo baril. CO2 po yun, totoong baril yun. So, ito pa. Kailangan lang po natin dito. Titibay lang po natin.